Pauwi na kami ngayon sa mansyon. Hapon na din nang matapos kaming mamasyal. Kasama namin si Brand. Gusto niya makasabay sa amin pauwi ng probinsya bukas. Namiss ko din tuloy umuwi ng probinsya namin dahil 5 years na kaming hindi nakakauwi sa Nueva Ecija. Love, tawag sa akin ni Dale. Mauna ka na sa itaas. Anya nang nandito na kaming tatlo sa loob ng mansion. Gusto ko na rin talaga magpahinga dahil masakit na ang aking paa dahil sa suot kong stiletto. Hindi kasi ako sanay. Sige. Tapit kong sagot at nauna na umakyat ako sa itaas ng aking kwarto. Agad na tinanggal ko ng aking suot na stiletto. Namaga ang aking paa kaya pala masakit itong ilakad kanina. Hindi na din ako nakapagpalit pa ng damit dahil tinamad na ako magtanggal ng suot kong damit kaya nahiga na lamang ako agad sa aking kama. Mamaya na ako magluluto pagkagising ko. Nang magising ako, madilim na ang loob ng aking kwarto. Nakaramdam na din ako ng pagkalam ng sikmura kaya agad na bumangon ako at hinanap ang switch ng ilaw. Hindi na ako nakapagluto ng hapunan dahil ginabi na ako ng gising. Bago ako bumaba nagpalit muna ako ng aking damit at saka nag-ayos na din ng simple lang. Nagtungo agad ako sa kusina para magluto pero nadatnan ko si Brent na nagluluto siya. Wow, sipag ah. Nagulat siya sa pagsulpot ko. Sofia, ikaw pala. Akala ko'y natutulog ka pa. Sagot niya. Kinareer na talaga niya magluto dahil ang dami mga pagkain sa mesa. Mukhang masasarap ang mga ito. Nagising ako kasi gutom na naman ako. Sagot ko. Hey si, may talent ka pala magluto? Tanong ko nang mapansin kong wala si Dale. Yup. Actually, may sarili akong restaurant kaya mahilig ako magluto ng mga iba't ibang klaseng putahe. Sagot niya. Nakakatuwa naman. Gusto ko din matutunang magluto. Kung may time ka, gusto kong turuan mo ko. Ani ko. Sure, Sofia. Sagot niya. Si Dale? Pansin kong wala kasi siya. Nasa labas. Iniwan ko muna siya doon mag-isa. Puntahan mo muna siya doon. Tatapusin ko lang ito. Sige. Aalis na sana ako nang tawagin niya ako ulit. Sofia, pakidala na rin ito sa labas. Utos niya sa nakahandang ulam sa tray. Okay, ito lang ba? Yup, sagot niya. Ako nang bahala sa iba pang mga pagkain. Binitbit ko ang tray na may lamang mga pagkain saka dumiretso ako sa labas at tinungo si Dale. Nandito pala siya malapit sa may pool at may alak pang nakakalat sa mesa. Tipid ako ngumiti sa kanya nang papalapit ako. Nakatitig lamang siya sa aking mga mata. Nakaramdam ako bigla ng matinding pagkaba sa aking dibdib dahil sa ibang klaseng paninitig niya. Hindi ko magawang iwasan iyon dahil nagustuhan ko naman. Naupo ako mula sa katapat niya nang mailapag ko na ang tray sa mesa nang bigla niya akong tawagin. Sit here, Sofia. Turo niya mula sa kanyang kandungan. Hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko sa kanya o nagpapanggap lang kami para ipakita sa pinsan niya na tunay nga kaming in love sa isa't isa. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Dale? Walang tao dito kaya hindi mo na dapat ipakita ang sweetness mo sa akin. Ani ko, dahil ako din naman ang masasaktan sa bandang huli. Kailangan ko din ng space para sa sarili ko. Ang hirap umasa lalo na kung pagkukunwari ang lahat ng palabas na ito. Why, Sofia? Are you avoiding me? Kasal tayong dalawa. Asawa mo ko at asawa din kita. Hindi ba pwedeng humingi naman sa'yo ng request? Anya, nangunot ang aking noo. Alam kong malakas ang loob niya, dala ng alak na nainom niya mula pa kanina. Pero hindi naman yun ang pinupunto ko, Dale. Kaya kong gawin ang lahat kung nasa harapan tayo ng mga tao pero itong nire-request mo, pasensya na. Hindi ko kayang gawin itong pinapagawa mo. Ani ko, nagulat na lang ako nang tumayo siya sa kinaupan niya at bahagyang naupo mula dito sa kinaupan ko. Wala na ako mauusudan pa dahil sakto lang sa amin ang espasyo ng upuan. Tanapunan ko siya ng masamang tingin. Ano itong ginagawa mo? Parating na rin sa plant dito. Napaesmid ako nang akbayan ako ni Dale. Here we go again. Para ako nasasakal sa ginagawa ni Dale. Naks naman. Nakakainggit naman kayo. Ani Brand sa amin na mas lalo pang gumapang ang kamay ni Dale sa likod ko at isinuksok niya sa ilalim ng kilikili ko ang kamay niya. Nanindig ang balahibo ko sa ginawa niya. Muli ko siyang pinasadahan ng tingin na bigla niya akong halikan sa labi ko. Nalaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Nangya ka, Dale. Huwag ka naman magpainggit. Ani Brand. Maghulos dili ka, uy. Kumain na muna tayo bago siya ang kainin mo mamaya. Pang dessert pa. Ano daw? Dessert?
Naiawang ko na lang ang ibabang labi ko. Sure, Brent. We will do that later. Talaga nga naman, sumakay pa si Dale at sana biro lang niya ito. Di ba, love? Tanong niya pa sa akin. Hindi ako nakapagsalita dahil hindi ko masakyan ang ganitong klase ng biro. See? Ayaw ng asawa mo. Sabay tawa niya. Nainis siya sa akin kaya heto ang kamay niya, naglakbay pa hanggang sa maabot niya ang gilid ng dibdib ko. Nakaramdam ako ng konting pagpisil sa tagiliran noon. Ano ginagawa mo? Bulong ko na may kasamang pagngisi ko sa harapan ni Brent upang hindi siya makahalata. Umuo ka na, love? Pinipilit pa niya akong umuo kahit ayaw ko naman. Baka kung umuo ako'y mapunta sa totohanan ng ganap. Ayoko nga. Ani ko na ikinatingin ni Brent sa amin. O siya, kumain na muna tayo. Mamaya na yan lambingan niyo. Ani to. Salamat naman at tinanggal na niya ang malikot niyang kamay sa may bandang kilikili ko. Nakahinga ko ng maluwag at natanggal na din ng konti ang kaba dito sa dibdib ko. Tahimik na kumain kaming tatlo. Nauna din ako natapos dahil ayoko sumabay sa akin si Dale. Ngunit sa pagtayo ko ay tumayo din siya. Brent, ikaw na muna bahala dito. Nauna na kami ni Sofia sa loob. Anya na ikinagulat ko. Bakit makikisabay siya sa akin? Anong plano niya? Sure, sige na. Mauna na kayong pumasok sa loob. Ako na bahala dito. Sagot niya kay Dale. Let's go, love. Ani Dale, nang hapitin niya ako sa bewang ko. Inaya na niya akong pumasok sa loob ng mansyon. Ang galing mo umarte sa harapan ng pinsan mo. Bilib na talaga ako sa'yo, Dale. Ani ko. Malapit na kami sa may looban ngunit hindi pa din niya tinatanggal ang kanyang kamay sa aking bewang. Kailangan talagang gawin ito para masanay ka na rin sa akin. Gusto ko, pagdating natin bukas sa probinsya, ay hindi ka na may ilang kung magiging sweet man ako sa'yo. Sige na, umakyat ka na sa itaas, susunod ako. Anya na ikinakunot ng aking noo. Ano ibig mo sabihin, Dale? Tanong ko nung nandito na kami sa may hagdan. Papaakyat na sana ako. Doon ka sa kwarto kung matulog. Hintayin mo ako doon. May kukunin ako saglit sa sasakyan. Anya. Pero ayoko. Sagot ko ngunit nakaalis na siya sa aking harapan. Napasimangot na lang ako nang patungo na ako sa itaas ng kwarto ko. Dito ako pumasok sa kwarto ko dahil ayoko matulog sa kwarto niya, nakatabi siya. Agad na inilak ko ang pinto pagkapasok ko at dali-dali ako nahiga sa kama. Nagtalukbong ako ng kumot dito sa higaan ko. Kinakabahan talaga ako sa binabalak ni Dale. Pero sa totoo lang ayoko mag-assume na gusto niya rin ako makatabi sa kama niya. Nakakalungkot namang isipin ang bagay na iyon. Kung ako lang talaga may feelings sa amin dalawa. Malalim na ang gabi, mulat na mulat pa rin ang aking mga mata. Tila walang Dale na papasok dito sa loob ng aking kwarto para tabihan ako sa pagtulog. Masyado na ata ako nangarap. Sobra na akong nadadala sa mga imahinasyon ko para sa kanya. Kailangan ko na rin masanay na isa lamang itong pagkukunwari. Kinabukasan maaga akong nagising dahil maaga ang alis namin ngayon, papuntang probinsya. Sabi ni Dale ay malawak ang lupain ng kanyang lolo at yun ang ipamamana niya kay Dale. Nagawa lang ni Dale na pakasalan ako dahil ayaw niyang mapunta ang mamanahin niya sa bastardong apo ng kanyang lolo na si Brent. Mabait naman si Brent pero bakit hindi na lang niya ipaubaya sa kanya ang mamanahin niya? Mayaman naman si Dale at may sarili pa itong kumpanya. Kaysa pasukin niya pa ang mundo ng pagpapakasal sa hindi naman niya mahal. Palabas na ako ng aking kwarto nang matapos ko asikasuhin ang sarili ko. Pero nagulat na lang ako na makita ko si Dale dito sa labas ng pinto. Nakaabang na siya na may masamang pagtitig. Kinakabahan na naman ako. Dale, bigkas ko sa pangalan niya. Anong ginagawa mo dito sa labas ng kwarto ko? Bakit hindi ka man lang kumatok? Kanina ka pa ba dito? No. Actually karalating ko lang dito. Kakatok pa lang sana ako nang bigla mong buksan ang pinto. Anya, are you done? Oo, aalis na ba tayo? Yeah. Come on, kanina pa naghahantay si Brent sa labas. Anito at nauna na itong lumakad. Sumunod na din ako sa kanya pagkababa niya ng hagdan. Paalis na kami ngayon at patungo na kami sa probinsya nila sa Bulacan. Nasa harapan ng dalawa at si Dale ang nag-drive. Dito naman ako sa box seat na upo. Dahil wala akong kausap dito ay nagpatugtog na lang ako sa cellphone ko saka inlagay ang headset sa akin tenga. Nang bigla ako mapatingin sa front mirror. Akto kong nahuli si Brent na nakatingin sa akin. Ngumiti siya sa akin. Initaan ko rin siya nang bigla ba namang nagpreno ang sakyan kaya ako napasubsob sa likod sa kinauupa ni Brent. Napahawak ako sa aking ilong.
Pati ang headset ko ay natanggal mula sa pagkakasuksok sa akin tenga. Ouch! Ang sakit naman! Daing ko. Wisit ka talaga, Dale. Ani ko habang hinahaplos ko ang ilong kong masakit. Naramdaman ko na lang din na parang may likod yung tumulo sa ilong ko. Kinapa ko ito at nakita ko sa kamay ko ang dugo. Nagtalo ang dalawang magpinsan sa ginawa ni Dale. Stop, Brent! She's not listening to me. Nagpapakit ka ba kay Sofia, ha? Singhal niya. Ano daw? Hindi ko alam na kinakausap pala ako ni Dale. Kaya si Brent ang ninitian ko. No, Dale. Nagkataon lang na tumingin ako sa front mirror dahil hindi siya nagsasalita. Rason niya. Kaya nginitian ko na lamang siya. Hoy, magsitigil na nga kayong dalawa. Nainis kong anis sa dalawa dahil sa sagutan ng dalawa. Pasensya ka na, Dale. Pinandilatan ako ng mga mata niya. Love, pasensya na dahil hindi ko naman alam na kinakausap mo ako eh. Naka-headset kasi ako kanina. Ito oh. Sabay taas ko sa hawak kong headset. See? May rason naman pala, Dale. Kaya hindi ka sinasagot ng mga tanong mo kanina eh. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Dale dahil sa pagtanggal ko ng kamay ko sa ilong ko. Your nose is bleeding, love. Akala mo naman ay concerned siya sa akin. Ano to? Nagsiselos na si Dale? O part lang ito sa kanyang plano? Ikaw na muna mag-drive, Brent. Utos niya, saka ito nagmamadaling lumabas ng sakyan at nagtungo dito sa backseat. Tinabihan niya ako. May dinukot siyang panyo sa kanyang bulsa, saka niya ako pinahiga sa may lap niya. Nagugulat na lang ako sa mga pangyayari dahil hindi ko ito inaasahang gagawin niya. Umandar na din ang sakyan. Gusto kong kiligin sa mga kaswitan niya sa akin ngunit kailangan pigilan itong nararamdaman ko para sa kanya dahil wala din naman itong kwenta. Mababasura lang itong pagmamahal ko sa kanya kung sakali man dumating ang tunay niyang minamahal. Hapon na din nang kami makarating. Minising pa ako ni Dale dahil hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa loob niya. Nakatulog ako? Nakuha ko pa magtanong. Okay lang, love. Nandito na tayo sa asyenda ni Lolo. Anya na may ngiti sa kanyang mga labi. Puno ng pananabik na makita ko ang lugar dito sa lupain ng Lolo ni Dale dahil sa ganda ng tanawin sa paligid. Namiss ko tuloy ang aming probinsya na matagal nang nakasanla kay Mr. Amores. Kumusta na kaya? Nasikaso na kaya ito ni Dale? Nakaalalay lang sa akin sa Dale lang patungo na kami sa may looban. Naunang lumuob si Brent sa mansyon ng pamilya nila. Napatingin ako kay Dale. Masaya naman ang mukha niya. Masaya ka ba, Dale? Biglang tanong ko. Actually, kinakabahan ako pero masaya naman. Why? Huminto kaming dalawa. Medyo malapit na rin kami sa mansyon ng lolo niya. Tipid ako ngumiti. Bakit ikaw pa itong kinakabahan? Ako nga hindi kinakabahan. Mabubukin ka pa ng lolo mo dahil sa pagpapanggap natin dalawa. Relax ka lang, okay? Kayang-kaya mo naman magkunwari, di ba? Tipid siyang ngumiti dito. Pero Sofia, susubukan kong gawin. Kung maaari sana'y tulungan mo ko. Napangawi ako. Tulungan? Para saan? Tanong ko nang may biglang tumawag. Si Brent. Lumingon kaming pareho sa gawin ni Brent. May kasama itong isang matanda na nakaupo sa wheelchair na may nurse na nakabantay sa kanyang likuran. Hinawakan ni Dale ang aking kamay. Sabay kaming naglakad patungo sa mga nag-aantay sa bukana ng pinto. Ngumiti ako sa matanda. Kinuha ko ang kanang kamay niya saka nagmano. Ikaw, Dale, hindi ka ba magmamano? Ana ng lolo sa nakahanda niyang kamay. Agad namang kinuha iyon ni Dale saka nagmano rin ito sa kanyang lolo. Sumilay ang ngiti sa labi ng matanda nang pasadahin niya ako ng tingin. Ikaw ba si Sofia, apo? Ang asawa ng apo ko si Dale? Opo, lolo. Nakangiti ko sagot. Sa loob na tayo mag-usap. Pumasok na muna tayo sa loob. Pag-aya niya. May pinahanda ako para sa konting salo-salo. Maya-may darating na din ang mga magulang mo. Ani ng kanyang lolo nang sabay kaming pumanik dito sa loob ng mansyon. Nagkatinginan kami ni Dale. Ayos ka lang? Bulong na tanong niya. Oo naman. Kaya pa naman. Sagot ko. Patungo na kami sa dining area. May mga pagkain na nakahanda sa magarang mesa. 12 seaters ang pwedeng makaupo dito, kaya magkatabi kaming dalawa sa upuan ni Dale. Maya-maya ng konti ay dumating na din ang mga magulang niya. Tumayo si Dale at nagbigay galang. Ganoon din ako. Kanya-kanyang upo kami sa bawat upuan. Nasa tapat ko ang mommy ni Dale na katabi niya sa Brent at nasa tapat naman ni Dale ang daddy niya.
Si Brent ang naglid ng dasal sa hapagkainan. Nang matapos ay saka na namin inumpisahan ang kumain. Katahimikan ang namayani sa una, ngunit si Lolo ang bumasag sa katahimikan. Ang akala ko ba'y nangihina siya, pero basta nakikita ko ay malakas pa naman siya. Dale, apo, ngayong may asawa ka na, baka naman mabibigyan mo na rin ako ng apo. Anya, napaubo ko ng malakas at tila hindi ko na malunok ang kinain ko dahil sa pagkabigla ko. Oh my God, Dale, painumin mo na siya ng tubig. Utos ng mommy niya. Yes, Mom. Here, love. Inalalayan ako ni Dale na uminom ng tubig sa kapakunwaring hinaplos sa likod ko. Hindi naman talaga ako nabulunan dahil sinadya ko talaga iyon dahil sinagulat ako sa sinabi ng lolo niya. Okay ka na ba, Iha? Tanong ni Mom at nasa pagtataka ang mukha ng kanyang lolo. This is unbelievable. Mahinang anin niya na ikinangiwi niya. Patay, baka malaman niya nagkukunwari kami dalawa. Sumayin niya sa kanya ang mommy ni Dale. Hindi ko alam kung ano ang kanilang eye-to-eye contact dahil mag-ina naman silang dalawa at naunawaan naman iyon ni Dale. Nabigla akong inakbayan ni Dale. Love, are you okay now? Malambing niyang ani. Tipid akong ngumiti sa kanya. Okay na ako, love. Sabay haplos ko sa kanyang pisngi. Dale po? Tawag niya habang nakatuon ang paningin niya sa kanyang plato. Alam mo naman na may sakit ako at hindi na rin ako magtatagal pa dito sa ibabaw ng lupa. Gusto ko, kahit sa uling sandali masalayan ko man lang na mabuntis ang asawa mo. Sana next month ay may laman ang kanyang tiyan. Ayoko nang niloloko ako, Dale. I'm warning you. Hindi ko ibibigay ang mana sa'yo kung hindi mo tunupad ang kahilingan ko. Anya, kumabog sa lakas ang aking dibdib nang masabi niya ang kanyang nais. Napahawak na mahigpit sa aking kamay si Dale. Napatingin ako sa kanya. Yes, Lolo. We will do your favor. Bibigyan namin kayo agad ng apo. Hindi ka namin bibiguin, Lolo. Anya, kasinungalingan. Sa loob-loob ko. Bagyang binitawan niya agad ang pagkakahawak niya sa aking kamay at ngayon naman ay nasa aking hita na isang kamay niya. Bagyang pinisil niya ito. Napalingon ako sa kanya at pilit na ngumiti. Tila na wala na talaga ako sa sariling katinuan at parang nakalimutan ko na ang umarte sa harapan ni Lolo dahil sa mga pinagsasasabi ni Dale. Nabigla ako. Opo, Lolo. Sisiguraduhin po namin iyon ni Dale. Pag-sang-ayon ko. Pahamak na talaga. Sana'y biro lang ito ni Dale. Mawawarak sa di oras ang katuray ko. Nasapo ko na lang ang aking noo. Dale, samahan mo muna si Sophia sa magiging kwarto niyong dalawa. Mukhang masama at ang pakiramdam niya. Pansin ito. Napatingin na lang ako kay Brent at napangawi na lang siya. Sige po, Lolo. Paalam ko. Uminom muna ako ng tubig saka ko inubos ang laman noon. Parang nauhaw ako ng sobra, tila kulang pa iyong isang basong tubig na ininom ko. Napatingin pa si Lolo sa basong inilapag ko. Napakausisa talaga nito. Mabusisi sa bawat kilos namin ni Dale. Nagtataka pa rin nang makita ko ang itsura niya. Halika na, love. Pag-aya ni Dale sa akin nang hapitin niya ang bewang ko. Iniwan na muna namin sila dito sa hapagkainan. Patungo kami ni Dale sa kwarto sa ikalawang palapag. Nasa tapat na kami ng pinto nang kami ay huminto. Hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib ko nang mapansin iyon ni Dale. Okay ka na ba? Umiling ako. Paano ako magiging okay kung anak na ang hinihiling ng kanyang lolo? Sigurado ka ba dito tayo sa kwarto? Talaga bang seryoso kasi sinabi mo kanina, ha, Dale? Takang tanong ko. Nandito nga tayo sa kwarto para pag-usapan yun tungkol sa sinabi ni Lolo. Kahit ako din ay nabigla sa sinabi niya. I don't know this. Sorry, Sophia. Alam kong hindi ka pa handa sa ngayon na magkabibi tayo agad at ganoon din ako. Tila nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ka pa talaga handa kasi hindi mo naman ako mahal. Pero kung iyon ang nararapat na gawin para ibigay ang huling kahilingan ng kanyang lolo ay gagawin ko. Ibibigay ko ang kahilingan na iyon at handa kong gawin ang bagay na iyon dahil mahal kita, Dale. Ani ko sa loob-loob ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Dale, kung ayaw mong gawin. Nararamdaman ko naman yun eh. Napatingin siya sa akin. Sa loob tayo mag-usap. Anya, sa kanya binuksan ang pinto ng kwarto. Pumungad sa amin ang halimuyak ng bango. Pagkapasok namin dalawa. Nakakaginahawa sa pakiramdam ng malanghap ko ito. Pagkalak niya ng pinto ay agad niyang hinawakan ang aking kamay. Dinala niya ako sa kama at pinaupo. Napatingin ako sa kanya na tila aligaga. Palakad, parito at paruon siya, kaya ako naman ay nahihilo sa kanya.
Naiinip ako. Ano ba, Dale? Maupo ka nga. Relax ka lang, okay? Ako nga dapat nakabahan eh. Kayang-kaya mo namang gawin ang bagay na iyon. Now, Sofia, sabihin mo ngayon kung handa ka na bang gawin ang bagay na hindi hingi ni Lolo. We can do that if you want. Anya, kung sa kanya ay baliwala lang ang makipagtalik, paano naman ako? Alam ko isang laro lang ito sa kanya pero may part pa rin sa akin na nasasaktan ako. Hey, Sofia. Tawag niya. Hindi kasi ako nakasagot agad sa tanong niya. Bahala na lang. Tipid ko sagot. Tinabahan niya ako rito sa pagkakaupo ko. Anong bahala? Gagawin natin na yun? Kahit hindi tayo nagmamahalan, Sofia? Seriously? Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Tumayo ako't iniwan ko siya na nandoon sa kama. Bahala na, Adele. Darating din siguro tayo dyan. Ani ko, saka ako lumabas ng kwarto. Iniwan ko siya kahit tinawag niya ako. Umiiwas lang ako dahil ayokong pag-usapan sa ngayon ang bagay na iyon. Gusto ko lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nakita ko si Brent na patungo siya sa labas. Sinundan ko siya. Hindi niya ako napansin hanggang sa magtungo ito sa likod ng mansyon. Natuwa ako na may ilabas siyang kabayo sa kwadra. Nagtungo ako sa kinaroroonan niya. Nagulat siya. Ano ginagawa mo dito? Di ba dapat kasama mo si Dale ngayon? Nagpapahinga? Anya. Nainip ako kaya ako lumabas. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako? Sabay hawak ko sa kabayo. No, baka magsalas ka sa asawa mo at ako na naman ang awayin niya. Hindi yun. Nagpaalam naman ako sa kanya eh. Sa'yo ba itong kabayo? Yeah, this is mine at yung kay Dale, nandoon yung kabayo niya. Turo niya sa kulay itim na kabayo. Ang cute dahil kulay puti ang dulo ng buntot ng kabayo ni Dale. Gusto ko sumakay sa kabayo. Please? Tila nagulat pa siya sa sinabi ko. Ako na bahala kay Dale. Sige na. Pamimilit ko sa kanya. Sige, pasalamat ka at umalis si Lolo ngayon. Magagalit iyon kapag nakita kanya nakakapit sa ibang lalaki. Asit niya. Sakay na. Utos nito. Salamat. Sagot ko. Inalalayan niya ako sa pagsakay ng kabayo. Nang makasampan ako sa likod ng kabayo ay sumunod naman siya. Kapit ka sa akin. Anya, saan? Tanong ko kahit alam ko naman pero need ko pa din malaman sa kanya kung saan ako kakapit. Kahit saan na, Sofia. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhulog. Anya, nakahawak na ako sa bawang niya. Are you ready? Oo, handa na ako. Nakakapit na ako. Sagot ko. Napatingin na lang ako sa direksyon kung saan kami lumabas ni Brent kanina. Parang nakita ko ang bulto ni Dale, nakapapasok niya lang sa loob ng mansyon. Nang mapasigaw na lang ako dahil tumakbo agad ang kabayo. Tila nawaglit ang pag-iisip ko sa kanya dahil sa gulat ko sa kabayo. Agad na pumasok ako ng mansyon pagkatapos namin mga bayo ni Brent. Saglit lang naman kaming namasyal at konting ikot lang ay natapos din. Agad na hinanap ng aking mga mata si Dale. Wala siya sa loob ng kwarto nang hanapin ko. Kung saan-saan ko na siya hinanap dito sa loob ng mansyon. Wala talaga siya kahit din dito sa labas ng bakuran. Nang si Brent ang nahagip ng mga paningin ko, patungo siya dito sa kinatatayuan ko. Hindi ko akalain na nakarating ako dito sa labas ng mansyon kakahanap sa kanya. Hinahanap mo ba si Dale? Oo, kaso hindi ko siya mahanap eh. Nasaan na kaya siya? Halika, sumama ka sa akin. Parang alam ko na yata kung saan mo siya mahanap. Anya, akmang hawakan niya ng aking kamay nang mabilis kong inilayo. Joke lang yun, Sofia ha? Baka isumbong mo pa ako kay Dale. Nakangisi niya sabi. Paalis na ito at bahagyang sumakay siya sa kanyang kotse. Sunundan ko siya at pumasok na rin sa loob ng sakyan nito. Madilim ng paligid nang kami paalis na. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Medyo kabado ako ngayon dahil gabi na din. You will find out later. Doon siya palagi naglalagay kapag nandito kami sa probinsya. Isa iyon sa mga tambayan niya rito. As far as I know, may problema si Dale. Ganoon naman siya kapag may mabigat na problema dinadala. Sa tingin ko, maayos naman kayong dalawa, di ba? Napatingin siya sa akin. Tipid akong umiti sa kanya upang hindi siya makahalata. Oo naman. Tipid na sagot ko sa kanya. Hindi niya alam na isa ako sa mga pinoproblema ni Dale. Nabigo man ako sa unang kasal ko pero heto ko ngayon. Kasal ako sa taong mahal ko na hindi naman niya ako kayang mahalin. Hindi ko alam kung bakit napamahal ako sa kanya. Bumibilis ang pagtibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya.
Hindi ako nagkamali na siya ang iibigin ko. Kahit masaktan na ako kapalit ng pagpapagamot ni inay, pero kahit gawin ko na ang lahat, hindi niya ako kaya mahalin dahil sa babaeng unang niyang minahal. Okay lang na maging tanga. Okay lang sa akin na masaktan dahil desperada na ako. Sana lahat ng ito ay makaya ko hanggang sa huli. Mahalin niya lang ako. Iyan, malapit na tayo. Anya, huminto ang sasakyan dito sa gilid ng puno. May isang sasakyan din na nakaparada dito. Kay Dale nga ito nang makita ko. Sabay na bumaba kami ni Brent at sabay na isinarado ang pinto ng sasakyan. Hindi sementado itong dinaanan namin kaya maputi kung umulan man. This way. Turo niya sa pababang hagdan. Rough road ito para kung sakaling umulan ay hindi madulas ang daanan sa pagbaba at sa pag-akyat. Kita naman dahil maliwanag ang lugar dito. May mga ilaw naman bawat nadaraanan dito. Ang ganda dito, Brent. Namamangha ako sa nakikita ko. Sadya lang gumawa nito dito. Just in case na gusto niya mapag-isa, dito siya pumupunta. O siya, hanggang dito na lang kita maihahatid ha. Malapit ka na kay Dale. Sundan mo lang ang mga ilaw at doon ka dadalhin ng mga paa mo. Nandoon na yung hinahanap mo. Salamat ha, Brent. Tipid siyang mamiti. No problem. Nandito lang ako para sa'yo. Sagot naman niya. Tumalikod na ito at umakyat papaitaas ng hagdan. Kung kagaya mo lang sana si Dale, wala na sana akong hinanakit sa puso. Sa loob-loob ko. Sunundan ko ang mga ilaw hanggang sa narating ko din ang aking hinahanap. May kubo sa gitna ng ilog. Imposible namang nandoon siya. Pero maganda talaga dito, nakaka-relax. Dumaan ako sa mga bato. Malamig ang tubig ng tapakan ko ito. Hanggang sa marating ko na rin ang hagdan. Umakyat ako at nilakad ang kawayang papag upang hanapin siya. Pumasok ako sa loob ng kubo pero wala siya. Lumakad ako patungo sa nag-iisang kwarto. Binuksan ko ang pinto pero bumungad sa akin ang maliwanag ng loob nito. Nang mapansin ko na lang ang mga larawan na nakakalat sa kama. Isa-isa ko yung tinignan. Parang maluluha ako sa sakit na nadarama dahil sa mga larawan na kasama niya ang mahal niya. Ibig sabihin ay siya yung babaeng minahal niya. Nagpunta siya dito dahil sa mga alaala niya na hindi niya kayang kalimutan. Nang makarinig na lang ako na parang may tumalon sa tubig. Agad na inilapag ko mga larawan sa kama saka dali-daling sumilip sa bintana. Nakita ko siya na lumalangoy sa tubig. Lumabas ako para kausapin sana siya ngunit nahinto ako sa paghakbang ng mga paa ko. Hindi dapat ako naririto dahil hindi ako ang kailangan niya. Naisipan ko na lang na bumalik sa mansyon kahit medyo may kalayuan iyon ay uuwi ako maglalakad. Ayokong istorbohin siya dito. Pababa na ako ng hagdan ng madulas ang aking paa. Napasigaw ako dahil tumama ang paa ko sa nakaangat na pako. Bigla akong natampal ang aking bibig dahil sa pagsigaw ko. Napapikit ako ng mga mata ko dahil nakita ko maraming dugo na umaagos dahil sa natamo ko sugat. Mariing napahawak ko sa aking paa. Nagkalat na ang dugo sa papag na kawayan. Pinilit kong tumayo at lumakad para makaalis na dito. Tiniis ko ang sakit at tabli. Namawis na din ang aking noo dahil sa nararamdaman ko sakit sa paa. Hanggang sa makababa ako ng hagdan. Wala na akong pakialam kung ma-infection man itong sugat ko dahil sa daraanan kong ilog, basta makatawid lang. Dahan-dahan ko nilakad ang mga paa sa tubig. Napapadaing ako sa sakit. Bawat hakbang ko sobrang hapdi kapag nabababad ito sa tubig. Malapit ko na ding marating ang Pampang. Natuwa ako dahil nakaya kong tawirin ito kahit may dinadaanan akong sakit sa paa. Naitapa ko na isa kong paa sa Pampang nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Dale. Mahinang usal ko nang lingunin ko siya. Wala siyang damit pang itaas nang patungo siya dito sa gawi ko. Napalunok ako ng laway nang pasadahan ko siya ng tingin sa matipuno niyang katawan. Parang gusto ko na rin maghubad kagaya niya. Kakagigil. Natuwa naman ako, pero ang tuwang iyon ay unti-unting nagbago nang papalapit na siya dahil bigla ko naalala yung babaeng nasa larawan. Ang babaeng mahal niya. Napatingin ako sa mga mata niya, parang galing siya sa pag-iyak. Sana all na lang may iniiyakan. Sa loob-loob ko. Anong ginagawa mo dito? Paano mong nalaman na nandito ako? Salubong ang dalawa niyang mga kilay. Nasa boss niya na parang hindi niya nagustuhan nandito ako. Naamoy ko rin na amoy alak ang hininga niya. Nakainom siya. Pinilit kong ngumiti. Ah, si Brent, siya nagdala sa akin dito. Uuwi na din sana ako. Gusto ko lang malaman kung nandito ka nga. At ngayong nakita na kita, uuwi na din ako.
Ayokong mastorbo ka dito. Sabay talikod ko ngunit may isang kamay na humawak sa braso ko para pigilan ang paghahakbang ko. Stay here. Gabi na para umuwi. At bigla niyang binuhat ako na parang pang bridal wedding. Nagulat ako sa ginawa niya. Napahawak ang isa kong kamay sa kanyang malapad na likod. Anong ginagawa mo, Dale? Ibaba mo na ako. Nahiyang ani ko sa kanya kasabay ng pagdagundong ng aking dibdib. Basa pa ang kanyang katawan dahil sa paglangoy niya kanina. Dumikit sa damit ko ang basa niyang katawan. Parang gininawa ko ah. Huwag kang malikot kung ayaw mong mahulog ka sa tubig. Anya. Tumahimik na lang ako. Napatingin ako sa mukha niya. Napasimangot ako nang mapatingin din siya sa akin. Tila ako pa ang nahihiya sa ginagawa niyang sweetness sa akin. Pero kinalig talaga ako sa kanya.